Yes, Show Topacio sa ngalan ni Attorney Ferdo Topacio. Ako po si Miss Juvie de Guzman. At ngayon po ay 16 ng 2026 ng February. Oh, grabe, PD, sabi ni Attorney Topacio. PD today, yan. At syempre, kung Hey Fat Choy in advance, bukas po yan. Kaya maganda talaga sinusundan natin si Boss Dennis kasi kahit papano, well-informed tayo. Yan. At hindi lang po yan, sa ngalan pa rin na Yes Show Topacio, ako po yung nagpapasalamat in advance dahil alam niyo ho, minsan na tayong nagko-cover madalas ng minsan at madalas lagi tayo dyan sa Malacanang nung araw. Dahil po dyan sa opisina ng Komisyon ng Wikang Filipino. Yan. At tayo po'y natutuwa dahil ang aga po dumating na ating speaker for Komisyon ng Wikang Filipino. At mamaya po matutunghayan natin ang ganda niya. Kita nyo ha? Kaya sabi ko sa inyo huwag kayong mag-alala kahit bata pa kayo, mas marami kayong matututunan sa pamamagitan ng Komisyon ng Wikang Pilipino na tayo naman nalulugod kasi matagal na rin tayo nagko-cover dyan. Siguro, napakatagal na nga ho talaga. Nakalimutan na natin yung mga kaagapay natin, lalo na yung mga professor dyan, yan. Lahat ng mga friendship natin ay pinasasalamatan natin, lalong-lalo na yung tagapagdala ng mensahe, no? Ng KWF. Anyway, mamaya po matutunghayan po niyo siya, no? Ang feeling ko lahat ng kausap ko ngayon mga celebrity, di ba? Magaganda ho kasi at mga gwapo ang nakakausap natin. At hello din kay Kuya Mike Magat ng Net25, yan. Isa rin po yung artista, Mike Magat. At syempre, natutuwa naman ako kay Kuyang Jun Saigo dahil kahit bata pa siya, kita niyo naman napakasipag na tao. But anyway, lahat po yan dahil kay Attorney Ferdy Topacio, dahil tayo po ay naghahunting ng mga magagaling na tao na maipagmamalaki natin dito sa DWIZ. Hanap po natin talaga yung mga taong maipagmamalaki natin na kung saan importante kasi sa Pilipinas yung marami tayong magagandang maibibigay, no? Kasi hindi po pwede na tayo po ay lagi na lang pong galit, no? Galit sa ating mga damdam sa puso natin. Ayan. At of course, kapatid, nasan na yung pinapahanap ko? Ay, nako, you see that? Ayan. Ayan. Anyway, medyo laki-laki ng konti, laki-laki lang. Ayan. At hindi lang po yan, no? Alam niyo ho, marami ho tayong magagandang maipagmamalaki kasi nga po, ang dami yung magagandang nangyayari din despite the fact na meron hong mga problema, talaga yung problema hindi naman ho nawawala. At lagi nating iti-take note, guys, ang problema po kasi, alam niyo ho, matagal na ho yung problema na yan at unti-unti namang pong inaayos. Kaya po si attorney medyo na late lang, maaaring siya po ay darating kasi hindi ho natin alam yung schedule dahil marami po siyang mga alam nyo na at napapanood naman ho natin, di ho ba? Yan. Ayokong magmarunong kasi hindi ko kabisado yung schedule niya Dahil malayo ang pinanggagalingan ni Atty. Topacio at alam naman po natin na yung kanyang kaalaman ay talagang ini-explore niya. Lahat po tayo ay naghahanap ng katarungan, lahat po tayo ay naghahanap ng mga bagay na maidudugtong sa anumang problemang kinakaharap ng ating bansa. Pero alam niyo ho, hindi naman ho agad-agad yan, di ba? Lahat ho yan ay may proseso. At ang prosesong yan, ang hinihintay po ng taong bayan. But anyway, wag ho tayong masyadong maiinit dahil ngayon hong Monday, dapat masaya tayo kasi ngayong Monday, marami ho tayong mga kababayan ang nakangiti nating na hinaharap, no? At thankful tayo sa Panginoon dahil alam niyo naman, malayo ang aking pinanggagalingan. O, di ba? Pero talagang trying hard tayo dahil alam niyo ho, pag masaya tayo sa isang lugar, gugustuhin pa ho natin na tayo po ay dyan muna yan. Oo, yan. At syempre, tayo po thankful sa Panginoon kasi meron tayong mga tingin natin mas okay na ipagmalaki natin yung mga taong may karapatang ipagmalaki, di ho ba? Hindi natin fake news, hindi tayo nambobola, at hindi rin tayo nagpapabayad para ho bigyan natin sila ng magagandang karangalan. Ganun ho yung ating advokasya. Kasi ho,
hindi ho tayo kailangang bayaran para ipagmalaki ang isang tao. Yan. Kasi ho, masaya ho tayo sa ating ginagawa. At alam nyo ho, mas masayang gumawa ng isang bagay na ayon sa ating kalooban yan. Mamaya matutunghayan po ninyo ang maganda nating bisita. At of course, nangangamusta rin ho tayo in advance dito kila Ma'am alam niyo marami ho tayong mga friendship. Kahapon no, galing ho ako nagwagwa Pampanga. Grabe talaga ang travel ko. Pero alam niyo, hindi tayo napapagod. Once na gusto natin ng isang bagay, ginagawa natin, di ba? At alam niyo, kaya ako inspired ako dahil itong komisyon ng wika ay talagang matagal na rin tayo dyan na nagko-cover, no? Talagang alam nyo, marami tayong mga natutunan at grabe, mamaya ho, lahat ho yan ibibigay ho sa atin ni ma'am para ho sa inyong lahat yan. At hindi lang po yan guys, advance ko na rin dahil marami ho tayong nagpapabati. Gusto ko lang i-advance si Direk Arlene Ong ng Free Life Production. Salamat po Ma'am Arlene at congratulations sa grupo mong Bata Batuta. Yan. Alam nyo, it is an honor na makasama natin tong mga tao na to, no? Lalong-lalo na si Josephine Salvador ng RMC, Rosario Medical Center. Tapos, alam niyo ho kung gaano ako naiyak kahapon. Mantakin ho ninyo isang maliit na bata nung araw. Isang maliit na bata na anak po na aking best friend, syempre. Akalain yung ministro na pala. Ang maging ministro po ng Iglesia ni Cristo ay hindi ho madali. Kaya nagulat ako at nayakap ko siya kahapon. Iba kasi yung magkaroon ka ng isang kahit papano ay isang, para sa akin ay isang magandang halimbawa ito na nakita ko yung ganda ng kanilang buhay ngayon, yung ganda ng pagpapaaral sa kanila ngayon. All through. Ito, hindi naman, wala ho akong ibig sabihin dito, kundi ipinagpapasalamat ko lang po ang makita ang mga taong talagang sabi ko ito ho yung pagkakataon kong magpasalamat sa kanila. Unang-una, alam niyo naman wala ho akong sariling sasakyan. Ako ho'y nakikisakay lang. Pero sabi nga po malaking bagay na meron kang mga kaagapay, kaibigan. Thankful tayo sa ganyan, di ba? At alam niyo yung mga sasakyan ko kasi dati madaling masira dahil pag second hand madali yung bumigay. Yan, ganyan-ganyan no yung buhay natin. But, alam niyo, talagang sinisika po ng ate ko makatulong sa akin. Yung ate ko kahit papano, kita nyo ha, siya po ay nagmula sa gulayan, sa isang pagsasaka, pero nakita ho natin kung gaano siya nagsikap, di ba? Kaya sabi ko nga para ka na rin ating nag-abroad. Ako nag-abroad ako, pero hindi ganyan na hindi ko inabot ang narating mo ngayon. Yan. Kaya yung kapatid ko, thankful din ako sa'yo. At least, di ba? At least, maipagmamalaki mong dahil sa iyong pagsisikap ng iyong mga anak. Kasi alam niyo, ang kapatid ko ay mayroong anak na 2 lalaki. Yan. Makikisig na lalaki na lumaki rin sa sakahan, sa bukid. Yan. Maipagmamalaki natin. Alam niyo, dapat tayo sa Pilipinas, dumami ang ating mga anak na magsasaka. Hanggat maaari, hindi ho maganda na lahat tayo nasa Maynila, hindi ho maganda na lahat tayo ay nandito para lang ho sa mga bagay na, alam nyo, hindi ho yung gusto ni Juan, gusto rin dapat ni Maria. Yung nagsusunudan, lalo na yung magbabarkada, ganun ho ang nangyayari. But for the meantime, mga kaibigan, balita muna tayo sa ngalan po na ating newsroom. Well, mga kaibigan, tumaas ang presyo ng palay matapos ang 4 na buwang suspension sa pag-angat ng bigas ng pamahalaan. Ayon sa Department of Agriculture, hanggang nitong Enero at 30, umabot sa 21 pesos and 52 centavos kada kilo ang tuyong palay at 18 pesos 42 centavos kada kilo ang sariwa. Okay, iginiit ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na dapat tumutugon lamang ang importasyon sa totoong kakulangan sa supply upang mapanatili ang benepisyo sa magsasaka, mangangalakal, miller, consumer at mapangalagaan ang seguridad sa pagkain. Plano anya ng DA na magpatupad ng quantitative restrictions upang himukin
ang negosyante na mamuhunan sa lokal na produksyon ng palay. Binigyang diin ni Secretary Laurel na balak ng ahensya na simulan ang ilang bersyon ng panukala sa ikalawang kalahati ng taon. At syempre, ang tingin ko pamangkin yata ito ni Herman Laurel, no? Yung isa nating kaibigan, si Kamentong Laurel kung tawagin ko nung araw. Ito ho pala yung ating DA, di ba? Napakaswerte ho natin. At nalaman natin, di ba, kita nyo, pamilya ako na magsasaka, kaya proud ako sa kanila, o di ba? At syempre, posible pa rin lumago ang ekonomiya ng Pilipinas kung patuloy na magiging malakas ang domestic consumption nito sa mga susunod na buwan. Ayon sa Business Monitor International, lalago ang pambansang ekonomiya sa 5.2% sa 2026 na mas mababa kaysa sa 6 hanggang 7% target ng bansa, pero mas mataas ito sa naitalang 4.4% noong 2025. Yan po ay syempre sa ngalan pa rin ni Attorney Ferdy Topacio, ha. At alam nyo, ang ating kapatid ho ay talaga namang nagsisikap na makatulong dun sa mga taong humihingi ng tulong niya, di ba? Napakaswerte ho. At meron tayong mahihingian ng tulong lalo na sa mga legal advice yan. Hindi ho tayo tira ng tira dahil pagdating sa legal advice, napaka-importante ho yan sa bansa na sinusunod natin kung ano ang nasasaad sa Philippine Constitution. Hindi ho pwede tayong gumawa ng kanya-kanyang batas. Alam niyo ba, pag tayo ay nagkagulo-gulo dahil sa batas na pinaiiral at hindi natin nasusunod, mas lalo po tayong mapapahamak. Yan. Kaya makinig po tayo sa mga legal advice ng mga nag-aral sa batas. Yan. At dagdag pa rin ng BMI, makatutulong ang paglawak ng purchasing power ng mga consumer na sinusuportahan ng isang matatag na paglago ng ekonomiya at labor market. Yan, meron ako naalala bigla, wait lang. Inaasahan naman ang bahagyang pagtaas ng inflation rate sa 3.1% sa taong ito na nasa loob naman ng target range ng Bangko Sentral na mula 2 hanggang 4%. Ayan, meron hong isang tao, grabe, ako'y naghatid after naming magkaroon ng worship at mantakin nyo, pagdating ko dun sa kanilang tirahan, may kantahan. Alam nyo yung matagal ka nang hindi kumakanta, taon na di ba? Tapos bigla kang pakantahin sa gitna ng maraming tao. Medyo nagulat ho talaga ako at well, salamat na rin kasi ang feeling ko lang, tuwan-tuwa siya sa kinanta ko at yan, Kaminda, pinagbigyan kita. Kaya sa susunod, yung blessing na makita kang muli, isang ano na rin yan magandang bagay. Minsan tayo natutuwa tayo. Kaya ngayon sabi ko sa inyo kanina, yung ministro na maliit pa siya nung huli kong makita, imagine mo ministro na pala. Ganon katagal yon, di ba? Alam nyo guys, hindi ko kinakahiya na marami akong mga kaibigan na mga at least buhay pa, di ba? Yan. Alam niyo si ma'am na-inspire ako sa kanya, pero ma'am later bibigay din kita. Okay. At syempre, mula pa rin sa ating latest, mula sa ating Filipino Mirror, kung saan po may column din po ako dito. At twice a week niyo pong matutunghayan ang column ko, ang Celebrity Talks ni Juvie de Guzman. At sana po, suportahan nyo po ang Filipino Mirror. Mas maganda po, mag-subscribe kayo kagaya po ng KWF, ang Komisyon ng Wikang Filipino. Natuwa ako sa kanila Wow, subscriber pala sila. Tinawagan nga ako at nakita po nila na masaya, 'di ba? Masaya ang dating ng Filipino Mirror kung saan marami ho kayong mababasa, pati mga programa ho dito sa DWIZ, Aliw Channel 23 ay unti-unti ninyong malalaman at unti-unti po ninyong mapapanood, lalong-lalo na kung kayo po ay hindi naman busy. At kung busy naman kayo guys, pwede ho kayong manood sa ngalan po ng YouTube. Yan. Pwede rin ho kayong manood sa FB at sa kung saan-saan pang mga SOCMED. Yan. Kaya dapat maunawaan po natin
ang iba't ibang klaseng programa, hindi po yung puro stress na lang. Alam niyo, naiiyak na nga ako sa pinanonood ko kasi lagi na lang, 'di ba? Stressful ang napapanood ko, lalo na yung mga telenovela ng ng mga Koreano. Medyo yung lifestyle nila hindi ko gusto. Pasensya na kayo mga Koreans, no? I have a friend in Korea at nakita ko iba talaga ang Pinoy. Kaya tayong mga Pilipino dapat magpasalamat tayo sa Panginoon kasi naging Pilipino tayo. Kaya kayong mga OFW, be proud na kayo po ay naging Pilipino, naging bahagi kayo ng kultura ng Pilipino dahil marami ho tayong pwedeng ipagmalaki. Yung kasiraan ho natin medya-medya lang ho yan. Talagang nagkakaroon ng problema. Lahat naman ho ng bansa, 'di ba, sa mundo ay may kanya-kanyang problema ho. Kaya lang ho, yung problemang 'yan dapat ho hanapan natin ng solusyon. Tayo po ay nabubuhay sa mundong ito para maging masaya, hindi laging malungkot. Huwag na nating balikan yung nangyari kay lolo at lola na dinanas ng mami ko. Sabi nga niya, grabe nung araw. At kung alam niyo lang, no, yung magkaroon ng gera, tapos hindi mo alam sino kalaban mo. Masakit po yun, guys. Kaya wag na natin pangarapin na magkaroon pa tayo ng kaguluhan. Hindi po natin kalaban ang USA at China. Ang kaguluhan ng sarili nating bansa. Sila-sila ang naglalaban. Yan po ang nagpapagulo. Hindi po yung mga bansang kung sino man yung pinag-aano-ano natin. No, it's not. Actually, yun sa akin naman ho, alam nyo, bakit natin natatakal to? Kasi marami tayong nakakausap na mga disenteng tao, mga may pinag-aralan, mga ano ho po sila, yung iba sa kanila, dating congressman, dati ring senador, di ba, nakakatuwa, nakakakwentuhan natin minsan. Pero alam nyo po, nakakatuwa dahil sila po mismo, nare-realize nila na hindi na dapat nangyayari sa panahong ito, yung mga nangyari pa noon. And dapat maintindihan po natin, lalo na yung mga nanonood sa atin, na iba, yung gusto lang, kasi yung iba, syempre, may kanya-kanya tayong choice, di ba? Alam niyo ho, okay lang po yun. Ano man yung mga merong nambubuli, merong mga natutuwa, di ba? Thank you pa rin ako sa inyo, kasi hindi po lahat ng tao ay gugustuhin natin. May kanya-kanya po tayong choice. Pero ang gusto ko po, ang maging choice ko naman, sa ngalan ng mga friends ko talaga na nagmamalasakit sa akin, ang maging choice natin ay maging masaya. Tayo po ay maging mapagmalasakit sa kapwa Pilipino. Hindi po kailangan na dahil sa sikat ka, ay ikaw ang gusto mong laging nasa taas, di ba? Marami hong ganun na mga kandidato. Nakakalungkot nga ho kasi yung dating magkamag-anak parang naghiwalay na. Never in the entire history na meron hong magkakamag-anak nang dahil sa politiko ay nag-aaway-away ko yun. Wag po. Kasi Pilipino pa rin po tayo. At mamaya babasagin ho yung gulo. Yung gulo ng alam nyo, yung lingwahe natin, napakarami ho kasi. Kaya ang feeling ko, magulo tayo dahil iba-iba yung mga salita natin, di ba? At mamaya, papaliwanag yan sa atin after natin mag-break, no? Ipapaliwanag po yan ng ating butihing tagapagsalita ng Komisyon ng Wikang Filipino. And not only that, mga kaibigan, batay sa, sabi nga po, ito samantala para kay Federation of Filipino Chinese Chambers of Commerce and Industry Incorporated, Board Member at Public Information Committee Chairman Wilson Lee Flores, good news ito para sa turismo ng bansa. Yan ang sinasabi ko mga kaibigan, na iangat natin ang turismo natin. Magtulong-tulong tayo. Kasi sa totoo lang, napakaraming magagaling na Pinoy. Hindi nyo kailangan mag-abroad, yung talino ninyo, dito nyo gamitin sa Pilipinas. Yung pagiging doktor ninyo o anuman, nurses man kayo, dito nyo gamitin sa Pilipinas. Why? Kasi dapat tayo ang makinabang sa talino ng mga Pinoy. Hindi ibang bansa, pero ang nangyayari po dahil sa kakulangan ng suporta, kakulangan ng budget, mga ganang problema, di ba? Pero sana po, maiba naman po ang ating buhay, di ba? Marami na hong naglalaban, parang yung kanta, di ba? May kantang ganon na tayo po ay mga Pilipino, pero bakit tayo naglalaban-laban? Di ba? Dapat po ay magaya tayo sa bansang napuntahan ko. Medyo matagal ho ako doon sa bansang Hapon po.
sila po ay nagtutulungan. Sila po ay nagbibigay ng magandang ehemplo sa kapwa at never na nagsisiraan. Bakit? Kasi gusto nila lahat ay maging masaya. Sana ganun din po tayo, di ba? At syempre, batay pa rin sa visa-free ng grant ng Department of Foreign Affairs. Good news to. Maaaring manatili sa bansa ng hanggang 14 na araw nang walang visa ang mga Chinese nationals kung bibisita sila, para sa tourism o business purposes. Wow, thank you Lord. Kita nyo ha? Yun, nagbubunga na ang panalangin natin, di ba? Di ba ang ganda na wala tayong hinihindian basta kabutihan? Kasi alam nyo guys, pag tayo nag-iisip ng mabuti sa kapwa, mas lalong yumayabong ang kayamanan ng bansa. Bagamat sabi nga ng iba, maraming magnanakaw, maraming kurap dito, siguro yan, bibigyan niya ng hustisya ng kinauukulan ng mga taong marunong sa batas. Sila po mismo ang gagawa ng tulong sa atin. Ngayon, kapag ang sabi nga nung iba, ay hindi naman natin kakampi yan kaya hindi yan magkakaroon ng justice. Hindi po. Alam nyo po, ang mga nasa iba't ibang ahensya ng pamahalaan ay may kanya-kanya po silang mandato. Ngayon, kung sila po ay gagawa ng lihis sa kanilang mandato, di ba kahiya-hiya? Lalo na, ang mga nakaupo ngayon ay hindi na bata, matatanda na po sila. Sa tingin nyo ba, sisirain pa nila yung pangalan nila? Ang gagawin po nila, iaangat nila ang kanilang bagong buhay. Paano yung bagong buhay, guys? Kasi po, marami pong nakaupo ngayon na nagsisisi sa mga nagawa nila na pagkakamali. Yan ang maganda ho yun. Pag nagsisi ka sa mga pagkakamali mong nagawa at nagawa na, sana wag na pong maulit at baguhin natin yung ating sistema. Ano man ho yung magagawa natin kahit huli na. Sabi nga nila, ay huli na, wala na yan, hindi na yung mangyayari. Sabi nga gano'n, ang daming kontrabida talaga sa di ba, mga netizen. Pero alam niyo ho guys, pag merong kumontra sa inyo, huwag niyong intindihin, matuwa kayo sa kanila. Kasi buhay pa sila na nagre-react, di ba? Hindi ka na kasi makakapag-react pag patay ka na, di ba? Lagi natin tandaan yan. At of course, sabi nga po dito, valid lamang, ang visa-free privilege kung papasok sa bansa sa pamamagitan ng Ninoy Aquino International Airport at Mactan Cebu International Airport. Di ba? Dalawang airport na ang mag-accommodate sa kanila. Kaya minsan yung iniisip natin lagi negative, naku po, wag tayong magpasakop doon sa mga negatibo ang kaisipan kasi kanya-kanya naman ho tayo ng kaalaman, di ba? Yung iba dyan, kaya ho sila nagagalit kasi nararanasan nila at nakikita nila yung tama at mali. Well, anyway, tayo naman, hindi tayo masyadong marunong sa tama at mali, lalo na pagdating sa legalidad. Let's accept it na merong pagkakataon na mababago ang lahat. At hintayin nyo lang, nasagipin tayo ng Panginoong Diyos dahil ang pagsagip niya sa atin, pagbibigay sa atin ng katwiran sa lahat ng panahon. At not only that guys, siya po ay magbibigay sa atin ng kasarapan ng buhay. Kaya enjoy natin ang buhay natin. Hanggat buhay pa tayo, huwag tayong magpahila sa mga bad vibes, no? Sila po yun, tayo hindi. Kaya po, yung mga bad vibes na sumusulat din sa atin, alam nyo ho, okay lang po yun. Kung ano man yung alam ninyo, thank you so much. Kasi dapat be thankful sa mga tinuturo din nilang tama, no? Yung mga magagaling naman sa batas, yan. Kagaya ng mga abogado, may mga, pero not all the time na pwede ho kayong makialam. Sana po dun tayo sa tama. Okay, ang oras po mga kaibigan, time check muna tayo sa ngalan ni Attorney Ferdy Topacio. Ang oras po, alas 11:25 ng umaga. Pilipinas, narito na ang tamang balita sa mga oras na ito. Mga eskwelahan para sa mga guro na walang naipapasa sa licensure examination for teachers, ipinasasara. Ang detalye kay Patol 19, Celi Ortega Bueno. Dapat na ipasara ng Commission on Higher Education ang mga teacher education institutions na walang graduate na pumapasa sa LET o Licensure Examination for Teachers. Ito ang panawagan ni Senate Committee on Higher
On Higher Technical and Vocational Education, Vice Chairman Senator Sherwin Gatchalian. Sa nakuhang datos ni Senator Gatchalian mula sa Teacher Education Council, may 200 na teacher education institution na walang let passers para sa secondary level noong 2024 at may 121 na wala ding let passers para sa elementary level. Nagpalabas ang CHED ng Memorandum Order noong 2024 ukol sa pagpapasara ng mga eskwelahan o institution na zero o wala kahit isang graduate na nakapasa dito nga sa licensure examination for teachers o LET. Pero wala pa anyang napapasarahan ang CHED at hindi napatutupad ang itinakda nitong patakaran laban sa educational institutions na itinuturing na non-performing at non-compliant dahil may mga umaakyat sa korte. Binigyan diin na pagsasayang ng panahon ng mga potensyal na guro ang pagpasok sa mga eskwelahan na hindi naman nakapagbibigay ng mahusay na edukasyon. Bago ito, pinaimbestigahan ni Senator Gatchalian sa Professional Regulation Commission o PRC ang aligasyon na leak online ang bahagi ng March 2023 Board Licensure Exam para sa professional teachers. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Mga kaanak at supporters ni Mary Jane Veloso nagrally sa harap ng DOJ. Ang detalye kay Patrol 24, June Samson. Muling sumugod dito sa harap o sa labas ng Department of Justice sa mga kaanak ni Mary Jane Veloso kasama ang mga miyembro ng militanteng grupo. Si Veloso ang overseas Filipino worker na naaresto sa Sucito International Airport sa Yogyakarta, Indonesia noong April 25, 2010. Makaraang nahulihan ng 2.6 kilo ng heroin sa kanyang bagahe na ayon sa kanya ay niloko siya ng recruiter para dalhin ang bag. 2010 ay hinatulan siya ng parusang kamatayan sa pamamagitan ng firing squad ayon sa batas ng Indonesia. Pero April 28, 2015 o ilang oras bago tutupad ang pagbitay, ay ginawaran siya ng last-minute reprieve ng Indonesia. November 20, 2024 naman nang inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nagkasundo ang Manila at Jakarta na pauwiin si Veloso sa Pilipinas upang dito ipagpatuloy ang natitirang sentensya. At December 6, 2024 ay nilagdaan sa Jakarta ang kasunduan ng Indonesia at Pilipinas kaya naibalik sa Pilipinas si Veloso bago magpasko. Samantala, sa kasalukuyan ay nakabinbin sa Korte Suprema ang petition for habeas corpus ng kampo ni Veloso na kumukwestiyon sa patuloy na pagkakadetine niya sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City. Patrol 34, June Samson para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Samantala, agarang pagrebisa sa police procedures kasunod ng pag-aresto umano sa isang driver na binagsakan ng isang estudyante mula sa LRT, ipinananawagan ng isang mambabatas. Ang detalye mula kay Patrol 30, Jelly Mendez. Nanawagan si House Committee on Public Order and Safety Chairperson at Manila Representative Rolando Valeriano sa agarang pagrebisa sa police procedures kaugnay sa reckless imprudence arrest and detention. Kasunod dito ng pagkakaaresto kamakailan sa driver ng isang kotse na binagsakan ng isang estudyante matapos mahulog mula sa istasyon ng LRT sa Quezon City. Iginit ni Valeriano na hindi makatarungan ang ginawang pag-aresto at pagdetine ng mga otoridad sa mga motorista o driver kahit wala pang sapat na batayan na ang mga ito ay nagkaroon ng kapabayaan. Para kay Valeriano, malinaw na mali ang pagpapatupad ng Article 365 ng Revised Penal Code na siyang basihan ng reckless imprudence. Kinastigo ng kongresista ang mga pulis na hinintay pa ang affidavit mula sa mga pamilya ng nasawing estudyante bago pinalaya ang driver. Bukod pa dito ay hinikayat din ni Congressman Valeriano ang Korte Suprema na repasuhin ang Rules of Criminal
procedures. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang may todong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. At yan ang mga tamang balita sa mga oras na ito. Mag-follow at subscribe sa lahat ng DWIC News, digital accounts, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, X, DWIC News app at website. Ako po si Jordan Gutierrez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Hoy! Yes, show Topacio. Ayan, sa ngalan po ni Attorney Ferdy Topacio. Ako po si Miss Juvie de Guzman. Ang oras po alas 11:35 ng umaga. Ayan, wala si winner, hindi ko nararamdaman yung mga tunog. Anyway, tayo po naman ay ayan, magpapasalamat ho sa Panginoon at nakarating ang ating pinakahihintay mula sa Komisyon ng Wikang Pilipino. Ayan. Hindi ko na ho patatagalin pa dahil siya po ang linguistic linguistic, yun ang maraming lingwahe na ay pinapakita talaga. Anyway, gusto ko lang pong ipakilala sa inyo ang magandang bata. Bata ba talaga? Ewan natin Tanungin natin siya. Yan po ay si Miss Ange Eliazar. Magandang umaga po, ma'am. Magandang umaga rin po, Ma'am Juvie, at sa lahat Ewan na, linguistic ano nga yan? linguistic Correction. specialist. Ayun, linguistic specialist. Opo. Kasi Pilipino, kasi hinihintay ko. But anyway, ma'am, no, kayo po ay first time lang dito. Pasensya na, no? Medyo naninibago ako. Matagal na po ba kayo sa Komisyon ng Wika? Ngayon po ay ang aking ika-5 taon po. Ganon? Opo. Tapos hindi pa tayo nagkikita sa Hindi 5 pa taon po, na yun? opo. Grabe, no? Nakakatuwa kasi hindi ko alam na may mga kasing bata mo pa na nandoon. Saan po kayo nakatago? Anyway, ano po yung trabaho nyo bilang isang linguistic specialist? Sa Komisyon sa Wikang Filipino po, dahil marami po kaming mga kailangang gawing programa, aktibidad at proyekto para po dun sa mandato namin na palaganapin, ipreserba, paunlarin ang wikang Filipino at yung Opo. pangwika sa Pilipinas. Marami po kaming isinasagawang proyekto gaya po nung una, ito pong mga Timpalak at Gawad. Uy, Kami rin po nabalitaan ko yan. Opo, Ayan. kami rin po ma'am yung sa Buwan ng Wika, Buwan ng Ah. Panitikan, tapos meron din po kami mga proyekto para mabuhay pa yung mga nanganganib na wika. Opo. Ito yung Bahay Wika at yung Master Apprentice Language Learning Program. Meron din po kaming, nagsasagawa rin po kami ng mga proyekto gaya sa mga diksyonaryo. Opo, ma'am. Yan po, mga glosaryo na maaari pong gamitin ng media, ng mga mag-aaral, guro, at iba pa pong interesado sa wika. O, tingnan mo. Ma'am, alam mo, gusto ko lang parang gusto ko ibalik yung mga nalalaman ko dati. Pero pwede bang malaman ilan bang lingwahe meron tayo dito sa bansa? Opo, sa kasalukuyan po sa datos ng KWF, meron po tayong 135 wika, 135 po. Yung 134 po ay pasulat at yung isa po ay pasenyas dahil ito po para sa mga bingi. Ito po yung Filipino Sign Language. Grabe, no? Ganon karami talaga, no? Opo. Pero po, usually, saan pong lugar kaya yung may pinakamahirap intindihin ang salita nila? So tingin ko hindi natin mabibigyan ng datos ma'am kung saan yung Oo. pinakamahirap intindihin. Opo. Pero pwede naming ibigay na datos ma'am ay yung malapit o mga nanganganib na maglaho. Meron po kasing apat na po. Like po saan? Gaya po nung sa wikang Inata. Inata. Opo, Yun, Inata narinig sa ko yun. Cadiz. Opo. Meron din po tayong Aita Magbukon sa May Bataan. Kaya po doon meron kaming mga bahay wika, Ma'am Juvie, na tinatayo namin doon sa tulong ng LGU para maturuan yung mga bata na yung mga wika nila, aralin nila. Tapos meron din po kaming Master Apprentice para yung mga master, yung mga matatanda po na may alam sa wika, ipapasa niya po yun sa mga mas nakababata para hindi po mamatay. Ayan. Opo. Naku ma'am, alam mo, natutuwa ako kasi nga dahil sa grupo ninyo ay patuloy kayong lumalaban. Dati kasi parang may alam ako na ang spelling daw ng Pilipino, di ba Pilipino ginagamit natin as P, no? Ay parang noon ay gusto nilang i-correct na gawing F. Anong nangyari dito sa kaso na yan? Yan po ay ang iniwan pong tuntunin po ng dating tagapangulo na si Yun nga Virgilio po Almario po Opo. na ang F ay para sa Pilipinas. Opo. Na yung Pilipinas papalitan ng F. Yun po yung F po para pareho din po dun sa may Filipino na citizen natin. Pero Opo. ngayon po sa
aming bagong administrasyon, ang ginawa na po, binalik po natin talaga doon sa dati na P po ang Ayun. Pilipinas, ang F po Filipino ay para doon kung nasa mga passport po natin. Opo. Kasi syempre kailangan naka-Ingles. At yung Pilipino po para sa mga tao. Ayun, kita nyo guys ha. Kasi dati nagkaroon ako ng conflict dyan sa pag-iisip eh. Ano ba nangyari dyan sa bakit may P pa, may F pa, tapos parang aayusin pa. Kasi mahirap i-correct na to, lalo na yun ang inabutan natin, di Tama ba? po, Ma'am Juby. Kasi para malinaw lang po sa mga taga-subaybay ng inyong programa, yung Pilipinas ay P, yung Opo. Filipino po ng F ay yung wikang pambansa po natin. At yung Ayan. Pilipino, yun po yung mamamayan. At kung sabi nyo nga po, mahirap na kasi Oo, logistics mahirap din na po, eh. yung papalitan mo yung mga Opo. nasa mga pangalan ng ahensya, at iba Yes. pa, medyo magastos talaga. Yeah, kaya nga po medyo sabi ko nga kay Attorney Topacio yung mga mga abogado naman, more on English sila, 'di ba? Yun yung kanilang usapin lalo na sa korte kasi ako dumadating din ako diyan. Nagko-cover din ako sa korte, nakakatuwa. Pero sabi ko, bakit puro English yata tong mga salita nila? Ngayon, parang yun na ho yung naging nakasanayan, ika nga, 'di ba? Kagaya ng sinasabi ho ninyo. Pero sa iyo po, pwede ho bang matanong kung taga saan po ba sila? Ako po ay pinanganak sa San Jose Antique. Ang wika po namin Oh. ay Kinaraya. Di ba Pero- Ilongga? Ilongga yun? Opo, bahagi O, po. tapos? At laking Maynila po. Okay. Hindi halata Alam mo ma'am, sa totoo lang, mahal na mahal ko ang mga guro. Pero ayoko lang sa guro na nagtuturo ng English tapos may punto. Kasi usually, kapag ang teacher po ay nagtuturo ng English, tapos po ang salita niya ay may punto ng kung saan siya nanggaling, hindi po ito, sa tingin ko lang this is my own observation, hindi po nagiging maganda ang dating sa mga estudyante kasi ang nangyayari tuloy, pati estudyante, meron na ring punto doon sa salita nila in English. Tama po ba? Ma'am Juby, sa tingin ko yun yung kahalagahan kung bakit dapat ay ibalik natin yung mother tongue based at multilingual education, yung MTD-MLE, no? Yan. Dahil Opo. yung sa language acquisition theory na dapat matatas muna yung bata dun sa Mm. kanyang inang wika, mother tongue o kinagis ng wika, sa kanya Opo. aaralin yung ikalawang wika. Kasi kung matatag na po yung unang wika niya, aaralin niya yung Filipino bilang ikalawang wika, aralin naman niya yung Ingles bilang ikatlong wika. Matatag na. Hindi na po Opo. madaling maapektuhan ng mga sinasabi po nating punto. Pero minsan kasi nakatagpo ako ng teacher. Pasensya na po, mama. Ito may obserbasyon lang. At alam ko maraming kabataan din nagtatanong. Good morning, everybody. I am so and so. And di ba yung mga ganyan na, teka muna, parang hindi yata magandang pakinggan kapag may diction. Hindi naman sa inaano ko lahat. Hindi naman lahat ng teacher ganyan eh. But, saan ba tayo sumusunod? Anong English? Kasi maraming klase ng English. Kahit sa Japan iba rin ang English nila eh. Tama, Ma'am Diba? Juby, magandang tanong din Opo. yan. Kasi nga, meron ding Philippine Standard English Opo. na sinusunod natin. Sa tingin ko yan po, gaya ng kanina pong mga sinasabi niyo sa simula ng inyong pagbabalita. No? Opo. Yan po ay mandato ng Kagawaran ng Edukasyon. Opo, yun. Okay lang pala. Pero pasensya na kay teacher kasi alam nyo, love na love ko ang mga teacher. Ang tingin ko sa kanila, kayo po ang tunay na buhay na bayani. Kasi kung wala hong teacher, second to the parent, ay wala tayong wala tayong magagandang aral, no, dito sa ating bansa. Pero napapansin ko lang po, alam nyo yun, uno ko dyan pagdating sa Pilipino nung araw. Ako, salamat po. Yeah. Bilang guro po sa Filipino, Opo. nakatutuwa po kasi nagturo din po ako ng Filipino. Nagturo Teacher din po kayo. ako. What Opo. school? Sa La Consolacion, UST at NU po. Di ba? Ayan, kapitbahay namin yan. Ayan. Alam nyo, guys, no, ito po maganda na rin panimula. Parang educational dun sa mga bata na dapat po magkaroon tayo ng tamang pronunciation pagdating sa Tagalog, sa sinasabing Pilipino. Pagdating naman sa lahat, si Attorney Topacio din, linguistic din siya. Magaling din siya sa Espanyol. Ayan. Kaya mahirap pag-aralan agad-agad. But anyway, alam mo, Attorney, salamat po. Namimiss lang namin kayo. But anyway, ma'am, bukas po ay alam nating meron hong magandang event bukas na tinatawag nila sa Chino na Kung Hei Fat Choy. Ano mo sasabi niyo pagdating sa ganitong event? Ano ang ginagawa ng Komisyon ng Wikang Filipino? Bukod sa wala tayong pasok, Wala sa tayong Rubel, pasok. no? Oo, di ba? Opo,
patuloy pa rin po ang komisyon sa pagpapalagana po ng wika. Opo, yun. Sa tingin ko, abangan natin kung ano yung mga ipapaskill din po namin bilang pakikiisa rin sa pagdiriwang po nito. Dahil marami pong mga chino rin tayong mga kaibigan, marami Yun. ding mga Philchay na kaibigan Opo. natin na talaga namang nakatutulong din naman po sa ating mga Pilipino. Oh, kala ko ma'am naka-Chinese ano na rin kayo character. Well, alam niyo mga kaibigan, maganda na rin na ibang mga tradisyon, mga kostumbre ng ibang bansa ay mapag-aralan din po natin para anytime na mamasyal tayo. Ako nakatanggap ako kahapon na ng Tikoy. hindi po display nung kasi yung kaibigan ko si Josie Salvador ay galing na Hong Kong. Di nakakita ako nung binigyan niya ako ng isang something na yung dinidikit sa dinidikit sa ref, no? But anyway, mamaya mapag-uusapan pa natin yan. Sa ilang paalala muna tayo. Time check muna tayo sa ngalan po ni Attorney Ferdy Topacio. Ang oras po alas 11:45 ng umaga. Yes, yes, yo! Topacio! Ahoy! Yes, yo, Topacio. Ayan, sa ngalan ni Attorney Ferdy Topacio, ang oras po, alas 11:48 ng umaga. Ayan, ako po si Miss Juvie de Guzman. Alam nyo, miss pa rin ako kasi dalan-dala na ako, kaya miss pa rin. Ganun no? May nagtatanong kasi, hindi alam nyo guys, marami ho talagang mga dahilan di ba? Thankful na lang tayo at buhay pa tayo. Yun ang, ma'am, balik kita, no? Swerte mo, ma'am, ha? Mahaba kitang na-i-interview kasi alam nyo po, dito po talaga ang interview po sa last part lang, no? Ay, ngayon, dahil wala po si Atty. Topacio, ayan, nagkaroon ako ng kausap ngayon, yan. Salamat po pala sa inyong pagkakataon. Last week pa tayo nagpa-schedule. Yes po. At pasasalamatan ko na rin, unahin ko na ang buong produksyon dito po ng DWIZ dahil sila po ang dahilan kung bakit po nagiging maganda. Ayan, nagiging maganda ang ating mga programa. Iba-ibang programa po tayo kaya magaganda po lahat halos ang mga programa dito. At meron din po tayong Sabado at Linggo kasi minsan hindi natin alam, meron ding gabi, di ba? Maraming klase ng programa, ma'am, na talagang kapupulutan ng maraming aral. At dapat, ang mga anak nyo ay babantayan ninyo, tuturuan ninyo ng mga tamang programa lamang ang pinanonood. Hindi po yung pabahala na sila. Alam natin na marami na lumalabas ngayon sa internet, pero not all the time pwede ho silang manood niyan. Di ba, ma'am? Ikaw nga, ma'am, advice mo. Sa mga kabataan Sa mga kabataan, sa di mga po ba? kabataan siguro bukod po doon sa paglalaro o paggamit ng inyong mga mobile device, Opo. siguro subukan din natin na bisitahin yung mga website ng KWF Yan. at yung aming mga library na maaari nyo pong puntahan, Opo. magbasa at makadagdag po ng kaalaman sa panitikan at wika. Ayan, ma'am. Mamaya isipin mo na kung sino mga babatiin mo. Ako muna babati ngayon. Okay, mga kaibigan, batiin po muna natin ang ating mga nasa live chat. Alam nyo, marami tayong mga team replay. Kasi sila, nakakapanood lang sila after work. Kaya sabi nila, Miss Juby mamaya manonood ako after ng Kaya natutuwa rin po ako. Yun din yung promise nila kay Atty. Topacio. At lahat ng mga viewers namin, alam nyo, talagang abot langit ang pasasalamat po namin. Alam po namin busy kayong lahat. Alam po namin may mga kanya-kanya tayong pananaw. Pero hindi po kayo nakakalimot manood. Yan, ng Yes Yes Show Topacio. Okay, at ngayon, hello po kay Real Trader, Real Profit. Yan. Hello po sa inyo watching from Niseko, Hokkaido, Japan. Uy, galing po ako dyan, guys. Hokkaido, sa Hakodate po ako. Yan. Dyan po ako talagang maganda yung naging naging experience. Yan, ma'am. Okay, Virgilio Pills. Yan, clap, clap, clap. Thank you po. Jenny Miranda, good morning po. Miss Juby Aisa, good morning din po sa inyo, ma'am. Yan. Sa lahat po ng mga Gerald Calzado, yahoy at yeba. Thank you so much po sa inyo. Ernesto Marquez, good morning. Yes, yes, yo. Gerald Calzado, ayan, opo nga Dahil ayun po, alam nyo naman, napakarami yung schedule ni attorney. Pagbigyan nyo na ako, di ba? Alam nyo, minsan pag wala si attorney, kailangan banat na natin lahat ang ating mga kausap, di ba? Okay, at syempre, okay. Dadating niya. Ganun ba? O bahala na. Basta dumating o hindi, at least nandito ho tayo. Ayan. Okay, hello din kay Maru Versosa. Ayan. Hello po. Ayan.
Alam niyo, cellphone ko nagagalit yata 'to, biglang lumilipat ng ng page. Salbahe 'to. Ayan, nawala na ako. Kita niyo naman. Okay, anyway guys, pagbati pinapaabot natin kay Veronica Lim Estrada. Ayan. Hello din and congratulations, guys. Paalala ko lang, baka meron ho kayong mga regalo na mga puro masebong pagkain. Hanggat maaari, kung sa tingin nyo hindi uubra sa inyong katawan, wag nyo nang kainin. Huwag niyong hinayangan yung bigay. Ibigay niyo na po yan dun sa mga taong mahilig sa mga masebo, pero at least walang problema sa kalusugan. Yun lang po yung sinasabi ko. Kasi bakit to? Kahit hindi tayo magkaano-ano, kahit hindi kita boyfriend, hindi kita asawa, whatever, alam niyo, ang tao kahit na hindi tayo magkaano-ano, pag alam niyong nakakasama, payuhan po natin yan. Di ba, ma'am? Ikaw po. Sino babatiin mo, ma'am? Sige Babati po. na po ba tayo? Sige, bati po muna Binabati ko kayo. po ang Eliazar family, ang Gonzon family at Habile family at lahat po ng mga puno, kawani, opisyal ng Komisyon sa Wikang Filipino na ngayon ay puspusan pong naghahanda sa darating o para sa darating po na buwan ng panitikan sa Abril alinsunod sa Proklamasyon Bilang 968. Ayan. At hindi lang po yan, mga kaibigan. Ang pagkakataong po nito ay bihira lang, ma'am, no? Kita nyo, wala pa tayong masyadong views kasi nga po, bihira po silang nakakapanood ng ganito. Ang gusto nila kasi yung mga nag-aaway, nagtatalo-talo. Yan, okay lang po yan kasi lahat kayo ay matatalino. Gusto nyo talaga reaction. Anyway, okay lang po yan mo. Aha, at eto na, yan. Salamat po sa lahat ng mga, lalo na kay June. Hi, June, yan. Hi, JM. At lahat ng mga friendship na yan, Sir Drew Nasino, yung mga busy director natin. At syempre, hindi lang po yan, no? Mga kaibigan, sa tweet-tweet na po yung pinagpapasalamat po natin. Yung aking kaibigan, yan, Jean Ong, thanks so much and family, salamat. At saka kay yung magagaling na driver tong mag-ina, yan, si Chesa family. Chesa, minsan mag-guest ka rin dito. Si Chesa po ay dating artista na ABS-CBN, yan. At tapos finish contract na yata siya, yan. Chesa, I want to see you here. At syempre, hello din sa mga kids na mga na-meet ko kahapon. Thank you so much. Lalong-lalo na kay rin. Hello din kay alam mo, Josie, bilib ako sa'yo. Napakagaling mong mag-alaga ng aso. Hindi ba pwedeng kami na lang alagaan mo? Puro aso. Aso lang ba talaga? Ayan. Si Amihan. Amihan, ayan. Alam mo yung aso nila, nanonood ng TV. Grabe. At saka nagre-react like tao. Ang feeling daw ni Amihan, siya ay tao. Kaya ibig sabihin magaling mag-alaga si Eliza. Yan. Salvador family, salamat po sa inyo, mga pamilya ng mga artista tong mga to. Anyway, at pamilya din ng artista sila Jean, no? Hoping to see you here. Minsan pasyal kayo dito. At salamat sa Kuya Michael De Lara and Jolinda De Lara. Of course, mag-aartista din yung aming unika iha, si El De Lara. Yan, El and Nicole. At syempre nanonood din sa atin, ma'am, alam mo naman tong si Larry Ariate. Yan. Sana po, guys, tulungan nyo po kami. Lalo na ako, alam nyo naman ho, bago lang ako sa Filipino Mirror. Suportahan nyo po sa pamamagitan ng inyong subscription. Dahil dyan ho, lahat ho, marami ho kayong mababasa dyan. Yan. Lalo, ma'am, kayo, mag-subscribe din kayo bukod dun sa komisyon. Oh, yan. At hindi lang po yan, alam niyo ho, importante din, ma'am, ngayon sa panahon ngayon, kailangan maging tayo, positibo sa buhay. Kasi we have to be happy than being sad. Why? Bakit kaya? Ma'am, sa tingin nyo? Sa tingin ko po ay dapat maging masaya at hindi magpa-apekto sa stress kasi kayo po ang magkakasakit. Yun! At yung mga teacher sa Pilipino, yan ang love na love ko. Ayan, lalo na yung naging professor ko rin dyan sa FEU. Kabatch ko si Lydia De Vega that time. Yan. Sila, alam nyo, yung mga kaklase ko, wala, natigok na kasi yung mga yan anyway, may buhay pa akong kaklase. Hi! Yan, si Luella de Cordoba, yan. Isa yan sa mga naging kaklase ko na talagang, ako ang laging pumapasok na maaga, sila susunod sila. Melissa Mendez, yan, kaklase ko rin yan. At proud lang ako sa inyo, guys, na sana po tuloy-tuloy lang ang buhay, yan. At ma'am, malapit na tayong magtapos. Ano po ang parting words po ninyo para sa mga nag-invite sa atin?
Muna po sa ngalan po ng pamunuan ng Komisyon sa Wikang Filipino, kami po ay nagpapasalamat sa inyong programa Yes, ma'am. at sa DWIC po sa pag-imbita po sa amin at pagbibigay po ng panahon sa KWF. At inaanyayahan ko po ang lahat na lumahok sa aming mga timpalak at gawad, Ma'am Juvie, sa puspusan pong pakikibakan ng KWF, sa lalo pang pagpapaigting ng mandato namin. Inaanyayahan po namin ang lahat na sumali po sa aming mga timpalak. Ito po yung Tula Tayo. Tula tayo. Tula Wow. tayo. Sali ako dyan. Opo, ma'am, pwede po. Ang Tula Talaga? Tayo po ay isang online na timpalak. Online Opo. po ito. At ito po ay pagsulat ng mga katutubong tula na Dalit, Jona at Tanaga. Ang tabayanan lang po natin sa aming Facebook page. Magpapaskil po kami. Halimbawa, maaari nang magsumite ng inyong mga lahok sa Dalit. At maaari nyo pong ipasok lang dun sa Google Form. Napakadali lang pong sumali. Ikalawa po naming timpalak ay ang Talaang Ginto Makata ng Taon. Ito po ay isang pagkilala, may layuning pataasin po ang uri ng panulaang Pilipino at pagkilala po hindi lamang sa mga batikan, bagkus sa mga bago pong makata sa Pilipinas. Maaari pong magsumite ng isang mahabang tula na mayroong 100 taludtod at maaari pong compilation o koleksyon ng mga tula na mayroong 10 hanggang 15 taludtod. Gayon din po ay meron po kaming timpalak sa tulang senyas. Bukas po ito sa mga binging mag-aaral. Meron pong 2 kategorya. Una para po sa junior high school at senior high school. At yung ikalawang kategorya po ay para sa kolehiyo. Huwag lang pong bababa sa 5 minuto ang inyong video. Kaibahan po nito, Ma'am Juvie, sa 2 timpalak namin, hindi po kailangang isulat dahil para po ito sa mga bingi. Kailangan po nilang i-video ang kanilang sarili na nagsisenyas po ng tula. At ang panghuli, Ma'am Juvie, ang aming dangal ng panitikan. Binibigay po namin ito bilang pinakamataas na pagkilala doon po sa mga Pilipino na mayroong malaking ambag sa panitikan. At dahil alam po natin ang panitikan ay refleksyon din po ng wika at kultura na siyang mandato po ng KWF. At sa iba pa pong taga-subaybay, nais po namin kayong bigyan ng pabatid na meron po kaming online diksyonaryo na maaari nyo pong ma-download na sa inyong mga mobile device. Ito po yung KWF Dictionaryo. Okay, at syempre, maraming salamat po, ma'am, sa inyong pagdalo. At hindi lang po yan, ang tabayanan natin na next program, of course, ang nag-iisang Senyor Balita, kasama si Boss Drew Nasino. At ako naman po si Juvie de Guzman, sa ngalan ni Atty. Ferdy Topacio, nagsasabing, mahal na mahal namin kayo, kaya mas dapat mahalin po ninyo ang inyong sarili. Maraming salamat po. I love you all, guys. Bye! Ang oras po, alas 11:59 ng umaga.